Iba-ibang style ko sa paggawa ng kimchi at ito ang isa sa pinakamadali. Panoorin nyo if gusto nyo matuto. Ibabad sa tubig na may asin and set aside para matanggal ang tubig sa katawan ng ating pechay. And then mamaya pigaan natin yan. Ayan, hugasan lang natin para matanggal ang alat at mga dumi-dumi ng pechay and then pigaanan natin and then ayan. Tapos gagamit tayo ng glutinous flour and ang ating Korean pepper na ginagamit sa kimchi. So ayan, paghalo lang natin yan, lagyan natin ng sugar, salt. Pero hindi na ako naglagay ng salt kasi medyo maalat pa yung ating pechay. Hindi natanggal yung lahat ng kanyang alat. So may alat pa siya sarili. So ayun. So pag kulang na lang sa asin, lalagyan na lang natin siya ng patis habang tinitimplahan natin. So ayan. Sinalang natin sa apoy pero hindi natin yan papakuluan. Para lang, palaputin lang natin ng konti. And then ayun, okay na. Pwede na natin siyang gamitin as kimchi paste. Tapos yung ating ginger, hindi ko siya hiniwa-hiwa kasi gusto ko siya grated kasi ayoko siyang malasahan or makagat habang kumakain ako ng kimchi. Add pieces. Ayan, after nating mahalo-halo, it's fermenting time. So, ilalagay lang natin siya sa plastic para sure na walang pumasok na kahit ano dyan. And then, balikan natin yan bukas para haluin. 2 days ang ideal fermenting stage ng kimchi. Pero kung ayaw mo ng maasim, pwede na ang 24 hours. Pero kung gusto mo naman ng saktong asim, is 2 days yon. Pero hahaluin mo pa rin siya every 24 hours. Siyempre, para pantay ang kanyang pag-ferment. So, ayan na nga siya after 48 hours. So, ayan, pwede na natin siyang ilagay sa container para mailagay na natin sa ref para bumagal na ang kanyang fermenting. Kasi pag nag-ferment pa siya, so sobra na yung asim niya. So, ayan. Thank you for watching. Bye!